Hello guys! Bali papunta tayo sa Hidden Jungle ng Manila. At ito yung Arroceros Park. Tara, puntaan natin. Bali dumaan pala ako dito sa underpass guys. Ito yung malapit sa Manila City Hall. Kita nyo naman, pagdaan nyo pa lang dito, bubungad ang mga magandang gawa ng mga estudyante. Ayan o, ang ganda. Bali pinaganda pala ito sa panahon ni Isko Moreno. So pag-akyat mo na dito guys sa hagdan, makikita mo na ang City Hall ng Manila. Nakaupo ang isang mayor. Bali lalakad pa tayo at lalagpasan natin itong Bonifacio Shrine hanggang sa mapunta tayo sa Central Station ng LRT. Sa patuloy na paglalakad natin ay makikita natin itong Bonifacio Shrine. Malapit ito sa City Hall ng Manila. Ang Bonifacio Shrine ay pinalinis at pininturahan na maigi. Kasama na rito yung harap ng City Hall dati na hindi mo akalain ay isa pala itong park, kasi ang daming nagtitinda dati dito at hindi mo mapapansin na isa palang magandang park ito. Kaya pinalinis ito sa panahon ni Isko ulit. So ayan, dire-diretso na tayo sa malapit sa Central Station ng LRT. At lalagpas lang tayo ng konti at makikita na natin yung Arroceros Nature Park. So dito na tayo sa entrance, at ano pa kaya ang ine-expect natin na makita dito maliban sa forest na nandito sa gitna ng Manila. So tara, tingnan natin. So tuloy-tuloy tayong maglakad at ito mapapansin natin, napaka-green sa mata ng mga puno at mga dahon nito. At may mga benches pa tayong nakita. At naglakad tayo dito sa gitna ng mga kagubatan. May mga floating path sila. Ito para sa daanan talaga siya. Oh wow, ang ganda oh.
Napaka-green sa mata. Nakaka-relax din. At ayun, may naririnig ba kayo ng mga ibon? Ayun, no. Naririnig nyo ba? So, eto, naririnig ko yung mga ibon. Pero wag na lang tayo maingay, baka mabulabog sila. At dito guys, mapapansin nyo may elevated na pathway sa gitna. At banda rito naman ay makikita nyo yung meditation area. Pwede ka mag-yoga-yoga dito. Actually, meron ako nakita isang Chinese na nagme-meditate siya. Kaya bawal dito yung maingay pagpasok guys. Pwede siguro yung kwentuhan lang pero hindi yung malakas. Dahil may mga area na ginagamit ng mga nagme-meditate. Ito, dadaan tayo dito sa elevated na pathway para mas lalo nating ma-appreciate ang kagandahan dito sa gitna ng gubat. Elevation pathway sa gitna. Itong, ayan, mas maganda dito kasi makikita ko lahat. Yung sa gitna. Saka may mga maririnig ka talaga ng mga ibon. Ayan, ibon. At least meron silang bahay dito. Kasi sa Manila, punong-puno na. Crowded na. So, iilan na lang dito yung mga may puno na lugar. So, ayan, ikot-ikot pa tayo. Ayan, oh, may number yung mga puno. Meron silang sariling palatandaan. So, super tahimik dito sa loob. Napaka-tahimik. Kung gusto nyo mag-relax, mag-unwind dito, pwede. Maririnig mo yung mga huni ng mga ibon. Ito, may number din yung puno. Siguro meron silang mga numbers dahil may mga pangalan yun na nakalista sa administrator, sa admin, para malaman kung nasaan area sila. Ayan. So, napakaganda. Para ka rin nasa gubat. Ayan, may mga nagdidilig pa ng halaman. Nagme-maintenance dito sa loob. So, di ka mag-aalala kahit umuulan. Masyal ka dito, di ka mababasa. Dahil may mga floating pathway naman. Mataas yung elevation niya. Naririnig ko yung mga huni ng mga ibon doon. Ayan. Di ba? Gubat na gubat yung dating. Oh, nakaka-relax sa mata. Lalo na yung sa mga mahilig sa gadget. Dito kayo pumunta minsan. Nakaka-relax sa mata. So, ganda, di ba? Meron din silang fish pond para sa koi pet. Ayun sa ilalim na.
So ito, meron tayong mga nakita mga dalawang ibon. Magka-partner to. Ito guys, so nakita nyo mga pinagputulan ng mga puno na ginawang mga benches para sa mga estudyante kung sakali sila ay magkwentuhan. At ito naman pala yung sa likod. Ito yung floating na view deck. At makikita dito yung Pasig River. Ayan o, tanaw na tanaw mo yung mga tubig at saka sa kabilang building. Ang mga maliliit na halaman ay nakaiwalay at hinahayaan muna silang lumaki bago sila itanim sa iba't ibang lugar.